Hello mga stories, welcome back sa another content. Mga stories, meron tayong pag-usapan. Pag-usapan natin at maglabas tayo ng mga opinion dito. Ito, katulad nito, yung galing ito sa News 5 Everywhere. Kung kung naalala niyo yung nag-viral na bawal ang yung mga geng-geng, gangstana, hypebeast, kahit anong tawag dyan, anong grupo, pinagbabawal ito sa BGC. Ito galing ito sa News 5 Everywhere na sa seguridad ng BGC nigpitan dahil sa mga geng-geng na ito, sa geng-geng na nanggugulo. Kaya yun, okay, so panoorin natin saglit. Ito yung galing sa News 5. Ito. Release daw ngayon sa BGC ang grupo ng mga gang-gang o yung mga kabatang yung mga gang members. Ang banat nila, hindi lahat ng gang-gang ay nanggugulo. Nasa program na balitang yan, ganyan pa. Mga shorts o jeans na shorts o di kaya nakasuot ng baggy pants, nakamaangas na printed shirt at merong makukulay na bandana, pati sapatos, astig ang design. Ganyan ang sparkle pack na mga kabataan kung tawagin ay geng-geng o youngstana. Ang geng-geng Hindi. Kaya may baka ano dyan ano dyan, yung iba dyan, mga balat sibuyas So, ano yun sa comment section. Talibasa kasi, ingit ka lang yung ganito yun. Saan yun ito? Nagugulong niya, inggit. Pagloloko mo ko. Leche. Like, ay 20 kilos lang sa mga gang member o gangster. Paboritong tambayan at ilan sa kanila ang Bonifacio Global City. Pero minsan, grabe nila sa nilurawang bitaw nila kaya egis na sila sa BGC ya. Nakuha nila ng video ang mga geng-geng na nag-aambahan. Lagot sila sa mga lesbo o pulis at sa mga... ito, so for the context, ano yan yung parang hinarang yung parang tinaboy yung mga geng-geng na parang tinalaban ng bawal na mga yung seguridad ng mga geng-geng pinaalis, kumbaga sila. 30% na todo bantay ngayon. Meron na nga pinaalis ng marshal. Ayan, yung pinaalis ng marshals. Pero banat ng 35 years para ng Altea, Dennis o hindi lahat silang tulo ang dala sa BGC. Nakaka-discriminate raw yan, lalo karamihan sa kanila, ay gusto lang gawin background ang mga aesthetic na gusali at parke sa BGC. Hindi naman, anong discriminate? Sige, sasabihin na discriminate. Pero sana, kung pupunta kayo, sana huwag kayong manggulo. Pumunta lang kayo para manggulo kayo. Tsaka nakakasira ng imahe yan. Puputusin yan, ako. Post lang po sa stockpage namin. For fashion lang po talaga yung style na ganitong mga youngster na ito. Okay, sige. For the benefit of the doubt na for fashion, oo. Pero yung paano na gagamitin nyo para, ano mo yun, parang panggulo o parang magyabang, ay hindi ibang usapan na yan. Diba? Ano point doon sa magiging nandun na tayo sa fashion, pero ba't kailangan pa manggulo, mangangas sa mga ganyan? May ba dyan na may mga bawat grupo ano mo yun? May pag-angasan na uwi sa mga riot. Diba? Hindi maiwasan yun. Ano nga doon naman si Altea na may mga grupo ng mga geng-geng na nanggugulo sa lugar. Tapos daw po papangalan nila, Bonjing Gang. Ang PNP kadalasan ay 17 pababa ang edad ng mga nahuhuling youngstana. Minsan mo niya nagkakaroon ng hit argument lang. Pero na anuan agad ng mga marshals natin sa BGC saka sa PNP.
Agad dinadala sa istasyon ang mga menor de edad at pinasusundo sa kanilang mga magulang. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga bumibisita sa BGC basta't huwag lang manggugulo sa lugar. Mga sa Yeah. Alam mo, ito, babasahin natin sa mga comment section dito sa news file, no? Sa YouTube. Ito, sabi niya, squatter ng mga squatter na nga, pati ugali squatter yun. Swami, ang mga pati, swami pa nga, pati ugali, swami din. Okay. Diba, walking clothes hanger is better to prevent trouble before it even start. Sabi niya, find their own style na lang kasi. Yung iba hindi naman bagay sa kanila. Kaya sinasabihan ng maasim tapos magreklamo pag sinasabihan. Ito naman, di naman na style ng problema. Ang problema yung ugali. Yun. Sa mga sa mga nagtatanggol tas gagamitin ng anti-poor, mahiya naman kayo. Pagdidisiplina yan. Pati hello, nagbayad sila ng mahal para makakuha ng payapang lugar. Tapos, lalayasin mo ang mga swat. Bumabalik ang high beast. Hindi na high beast eh. Hindi na high beast. Yung star ng geng-geng, ito, BGC is for people who work for big companies. For tourists, shoppers. If madaming ganito, the BGC citizens will move out along with their money. The rich won't stop there anymore. We need to keep these hypes of people out if we want BGC to be nice. Ayun. So, mamaya may kwento ako dyan kasi may story time ako dyan kasi nadayo din ako dyan sa BGC niyan. At saka bakit mahirap ako mag-vlog dyan. Okay. So, ito sabi dito, maybe higpitan na lang security at police presence. Ganyan talaga mga forma ng mga kabataan ngayon. Mga mukhang hoodlum. Pero syempre hindi naman lahat. Dumaan naman tayo sa ganyang edad. Not to the extent na pasaway, pero I understand. Okay. Ito naman. Dito nyo gawin sa gawin sa Manginda na popokaya ng RPG. Yan, babasahin natin yung isa pang nasa ito naman yung isa. Pero babasahin natin ulit sa mga same din yung same yung news yan, pero babasahin natin. Ito, ang dami. Squatter ka mo, hindi geng-geng. Ito. Okay. Ayaw ko magbanggit ng brand dyan. Okay. Hindi naman yan mga gangster, mga swami yan. Ito, for those who don't know, BGC is a private property. Kaya pwede sila mag-implement ng rules. Ayan. Sabi dito yung nag-reply para lang sa mayayaman at social climber. Huwag kailangan ganyan na social climber, mostly sa mga TikToker at mga vlogger ko, nagawa ko na yan pero hindi ko ginawa. Pinanibit ko na lang. Medyo aminado ako na nagiging social climber ako. Pero hindi ko agad naituloy kasi medyo sa akin. Medyo maasim yung tingnan, yung ginawa ko nun. Kaya hindi ko na tinuloy at hindi na ako nag-vlog nan ever. Okay, so, yan. Ito naman sabi niya dito, ito yung pinalaki ng magulang na walang disiplina. Okay. Sabi niya dito, diyan nagsisimula ang mga gangster, then later mga okay, so ayoko magsabi pero bawal sa YouTube to, okay. Hindi issue yung swami sila or kung ano yung amoy nila o uri ng forma. Ang issue dito is pigilan yung problem na pwedeng magawa nila.
Yun nga eh. Kasi minsan di na may iwasan, may mga talaga na naaangasa sa mga forma, naaangasa sa mga, alam mo yun, parang, yabang-yabangan, ganito. Talaga mauwi sa mga riot. Kasi, alam mo yun, diba? Na nagkakaroon kasi ng sakitan. Minsan nga, yung mga simpang gawin, nagkakaroon ng riot eh. Diba? Ito, nag-iikot-ikot na mga yan, naghahanap ng mag-pickpocket at shoplifting. Talaga. Dapat huliin ng pulis kaysa manahimik. Swami, feeling po amoy kalawang naman mga balak. Okay. Ito pala ang tawag ngayong Jologs. Jenging. Gunggong kawo, gunggong. Gunggong ba? Ipabulot mo sa buhok, tapos ipanguya ko sa kanila. Alam niyo ba yan? Ito, geng one said, manong ulam. Ito, sabi nga mo, walang mga silbing mga kabataan ito. Sakit sa ulo ng kanilang mga magulang, pati sa gobyerno kung ano mga ito naglilinis na lang ng kapaligiran, marami pang matutuwa sa kanila. Yan mga kabataang pasaway na yan, ang mga future criminals, kaya hanggat may oras pa, ituwid na kaagad. Okay, so, yun yung mga, mostly sa mga comment sections dyan na nakikita ko dito sa, mga stories, meron kasi tayo, ano ba itong BGC? Ito, private ba o public? Ang sabi dito according sa Google, sabi niya dito is, BGC is developed and managed mainly by Bonifacio Land Corporation, a joint venture of Ayala Land of BCDA. Because of this, the land itself is private property, unlike regular public city streets. However, BGC is a privately owned public space. So, ibig sabihin, ito'y pag-aari ng Ayala Land and BCDA. So, ano ang BCDA? BCDA means, Okay, so BCDA, Bases Conversion and Development Authority. Ito yung Philippine Government Agency last of transforming former U.S. military bases like Fort Bonifacio and now, Bonifacio Global City. Ito yan. So, ito na yung pag-aari na, yung joint venture ng Ayala Land at saka BCDA. Ito yun yung Kaya napapansin nyo, ang ganda ng mga places dyan. Kala mo nasa ibang bansa ka. Yes, totoo yan. Lalo na na talagang peaceful talaga at saka ang dadaming mga buildings to. Kung tutusin, napuntahan ko na yan. Huling punta ko yun, yung nag-vlog ako. Meron akong video yung bakit hindi ko natuloy yung vlogging. May video ako dyan. Tapos, minsan nga, pumunta ako dyan nung nangyari, bago nangyari yun. Minsan may nag-aaway dyan, may mga, yung panahon na yan, hypebeast. Kasi nasa 2018 pa ako, naghahanap ako ng work nun eh. As a data encoder ng isang kumpanya, ng gasolina ata yun ng ang kumpanya yan eh. Hindi ako natanggap dun eh. Pero ang dami dun, may mga buildings din. Tsaka peaceful talaga, ang daming mga malls and market, Bonifacio High Street. Talagang doon. May mga, mostly sa mga ibang, may mga dayuhan din nakatira dyan. Oo. Tapos sa mga pondo dyan.
dami nakatira. At saka, hindi siya yung hindi siya yung parang yung mga hindi siya alam mo na, yung parang yung mga garments, talagang luxury. Medyo may pagka-luxury din yung mga bilihin doon. At saka talaga, high class talaga. Yung iba, tsaka wala kang makikita ng poste kasi halos lahat ng mga kable ng kuryente nasa ilalim na. At saka, hindi siya babahain kasi meron silang sa ilalim. Yung parang talo na parang basta hindi siya bahain doon. Control na naka flood din. Parang naka sa ilalim niyan. Basta ganun, di ko ma-explain yun. Flood control ba? Basta yung mga may flood control sila, hindi flood control project na naman yan. Hindi sasabihin ko, naging out of context. Basta ganun flood control yung gamit na doon. O yun, para hindi sila bahain doon. Yun, ito anong masasabi ko lang dito, sa nangyayari yan. Well, ako din yan, kasi siguro may nagreklamo dyan, hindi natin alam. Mostly sa mga may-ari ng building, di ba? May-ari ng building or may nagreklamo dyan sa mga yung nag-shopping dyan, shopping goers na may naman naggugulo, ganyan-ganyan. Di natin maiwasan yun, ang daming may nagreklamo talaga. Kaya minsan talaga naglalatag sila ng rules and regulations na talagang na minsan di na maiwasan na discriminate talaga yung mga suit nila. Di natin maiwasan na ma-discriminate or what. Kaya minsan talaga na medyo may fit sila. Kahit nga rin ako, kahit yung mga pag mag-vlog ka, medyo may fit sila doon. Kaya ako, pag nag-vlog ako, bira na ako mag-vlog, kaya private ko na kasi nakakaiya. Pwede ako ma-plug doon At saka alam mo yun, meron kasi katulad yung kinuwento ko doon, may nagmamasa talaga yung mga guardio sa likod ko. Kaya hindi ko tinuloy yun. Ang hirap talaga mag-vlog, totoo sin. Kaya yun yung sinasabi ko. At yun, ang masasabi ko lang is ganun talaga. Kung may rules talaga, dapat sumunod tayo sa mga rules. Kasi private yan diba? So, pag public, okay. Well, pag public, depende sa rules yun, okay? Kung meron mang public na hindi na bawal doon, well, di ko sagot yan. Pero sa akin dito, ito sa BGC, siguro may rules naman yan. Okay? Private owned yan. Private places yan. Okay? Na private nakalagay dito, privately owned public space. Ano ba naman yan? Pwede naman sa lahat, pero may rules naman yan nakalatag dyan. Okay? Di porket na dumayo kayo, kahit anong gawin nyo, gagawin nyo. Like kakalat kayo sa kalye. Ang pangit ang image yan, nagkakalat kayo. Diba? Bakit naman yun? Kaya, for me, okay lang yan. Ang sa akin lang dito is, tama lang yung ginawa ng management itong ng BGC. Kasi, kinakalit nyo yung pagka-squam. Yan ang masasabi ko. Diba? Yan ang masasabi ko dito. Masyado kayong kung ako sa inyo, na lang kayo, sa iba ka na lang ngayong
pumorma, wag lang dyan sa, sa BGC. Private owned yan. Doon kayo sa mga public places. Kaya ang daming dyan eh. Ang daming nanggugulo dyan eh. Nangyari yan sa yung sa KMJS, nanggulo dyan. Sa Hypebeast. Natin. Alam ko yung nangyari yan sa Hypebeast, nanggulo. Hypebeast, nanggulo. Sa Jessica So. Ito totoo. 8 years ago. Yes, sa TV Patrol pala. Ayan o. Ayan o. Ito ang nangyari to. Ayan o. Dalawang grupo nagrambol sa compound ng mall. So, ayan sa Bulacan to, sabi niya. Ito, nakuha na ng video na nangyari gulo sa compound ng isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan noong linggo, Nobyembre 12. So, ito nangyari ito noong 2017. Ito yung nanggulo doon. Ito na ito. Yung mga hypebeast yan. Yan. Ito way back tayo again. Una ng video ang nangyaring gulo sa compound ng isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan, hapon ng November 12. Tinatayang higit na 20 kabataan ang sangkot sa rambo. Kita sa video na may hinahabol at sinusuntok ang ilan sa mga kabataan. Makikita rin umawat ang dalawang gwardya, pero hindi nila makontrol ang nangyayaring kaguluhan. See? What for sa mga BGC? Di ba? What for sa BGC? Siguro ang na yan, parang kinokontrol na lang ng management na talagang paalisin sila. Kaya, yan. So, this is an example. Ang dami nag-rumble dyan. Hindi nga matapos-tapos eh. Hindi nga mapusog-pusog po. Diba? Sana naman sa ibang lugar, dapat maging kontrolado. For, I'm sure, may ibang mga, dyan, may ibang lugar dyan na medyo maluwag na, sana mag-ipit-ipit na kayo. Nasa view deck ng mall sila yan at videohan ang nangyaring gulo. Nakita ko po kasi, isa lang po yung guard na umaawat. So kami, concerned kami dun sa dami ng bata. Kasi syempre sa dami nila, hindi nyo maaawat lahat yun. Patay sa investigasyon ng San Jose del Monte, Bulacan, PNP. Mga menor de edad ang nasangkot sa nasabing gulo. Hinatikos din nila ang hindi agad pagre-report sa kanila ng mga gwardya. Mas nadalang. Yan, yung yan nangyari. This is a way back 2017. Hypebeast ang yan. Tapos kumakalit sa Jessica So, oh goodness. Kumakalit ang mga pag-squamming ninyo. Squamming, man. Yun lang mga stories. So, ayoko na dito. Okay. Basta tama lang, ang masasabi ko lang, tama lang yung desisyon ng BGC yan. Na bawal ang mga ganyang yung parang magkalat dyan. I don't care na discrimination man o hindi. Basta bawal yan. Yun lang yung masasabi ko dito. Yun lang yung masasabi ko. Have a good night, guys. Bye.